What's up, madlang people, no? Una sa lahat, babatiin ko lamang po kayo ng mapagpalang araw, no? Sa bawat isa po sa inyo dyan, no? Sa ating lahat, mga ka-BSN, mga katikram, no? Sa mga kababayan po natin sa iba't ibang bahagi po ng mundo, sana nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa inyo. Ganun din ang mga katikram, kasulit tikram po natin dyan sa Pilipinas, no? At mga solid Dave, no? And at ka-BSN, no? I hope na okay ang bawat isa sa inyo, and I hope na safe po kayong lahat dyan. So, ngayong araw guys, gusto ko lamang po, no, na bigyan pansin, no, itong mga nangyayari, no, sa Tikram community, no, at gusto ko lang magbigay ng reaction, no, dito kay sa comment ni Olive, no? Kasi may naipasa po sa akin na comment, no? Wait lamang, bigyan niyo ako ng pagkakataon at akin pong hahanapin, no? May naipasa po sa akin na comment, kahapon po ito, kaso hindi ko lamang siya nabigyan ng pagkakataon, no? Na itakal sa ating live. Ngayon, ito siya, no? Si Olivia, no? Ito ang sabi ni Olivia. Ito siya, no? Saglit lamang po. Sabi niya, sabi daw po, no? Sabi din po ng mga kapatid ni Tikram, Ramil Manalastas, sabi niya, kung di kay Ramil, hindi makikilala si Dave Ditalo. At tama naman po yun, no? Wala po kayong problema yun dahil totoo po yun, no? Kung di dahil kay Ramil, wala pong Dave, wala pong sinasabi niyong Lord Deville, no? Wala pong Dave, no? Kung hindi dahil kay Ramil, baliktarin nyo man po ang mundo. Kahit saan po kayo makarating, sabi ko nga po, no? Kung walang Tikram, hindi nyo makikilala si Dave. Andyan si Dave sa Divisoria, pero hindi nyo siya makikilala. Di ba? Diba, totoo yun. Kaya wag nyo pong ireklamo yan, no? Sinasabi ng mga kapatid ni Tikram kasi yan naman po ang totoo. Ituloy ko. Sabi din po ng mga kapatid ni Tikram, Ramil Manalastas, sabi niya, kung di kay Ramil, hindi makikilala daw si Dave Ditalo ng sponsors. Na yun ay totoo, no? No question about that. Kasi talagang totoo po yun, no? Yung mga sinasabi nilang yun, no? Ako mismo, no? Sa live ko, lagi kong binabanggit na huwag naman ganyan. Kasi kailangan nating irespeto, no? Bigyan ng respeto ang taong nag-aruga, ang taong nagbigay ng pagmamahal, ang taong nagbigay ng chance sa batang yan para makatikim ng magandang buhay, di po ba? Ang taong siyang dahilan kung bakit andito tayo na magkakasakasama, di ba? Sinasabi ko lagi sa aking live, no? Na siyang dahilan kung bakit may Dave Manalastas or Dave Ditalo na sinasabi natin na pinag-aagawan, pinagkakaabalahan natin or naging libangan din natin sa social media, no? So totoo po 'yan. At ituloy natin. Pareho lang po, if not for Dave, magkakabahay ba ng halagang millions ang mga kapatid mo, Ramil? Oh, you're very wrong, no? You're very wrong. Sa totoo lang. Kasi si Purin, no? Ang ganda ng negosyo ni Purin, no? At si Dave, hindi niya binigyan ng tira si Purin. No, si Dave, hindi niya binigyan ng pera, si Tikyon, no? Diyan ka nagkakamali, madam, no? Diyan ka po nagkakamali, no? Kaya huwag mong sabihin na kundi dahil kay Dave, no? At baka nakalimutan mo, hindi lamang po si Dave ang naging trending, no? Na-upload ni Tikram. Lahat po ng upload niya from Kuya Dave until kay Tate Freddy at kay Nanay Carmen, nag-trending po 'yun. No? So, kaya huwag mong sabihin na kundi dahil kay Dave, no? Kasi, una sa lahat, walang inabot na pira si Dave sa kanila, no? Yun po ang tandaan mo. Ang sabi pa niya dito,
At yung bahay mo na worth millions of pesos, asking lang po, sino po dapat magkaroon ng utang na loob? Bakit? Bakit, Madam Olive Oliva? Pinaghirapan po ba ni Dave yung bahay ni Tikram? Pinaghirapan po ba ni Dave yung bahay ni Tikram? Hindi, si Tikram po ang naghirap sa kanyang bahay, hindi po si Kuya Dave, no? Yan po ang tandaan mo, kaya wag mong sabihin na si Tikram may utang na loob kay Dave. Yes, malaki po ang nagawa ng presensya ni Dave, no? Sa YouTube channel ni Tikram, no? Pero wag mong sabihin, no? Na si Tikram ang may utang na loob kay Dave, kasi sabi ko nga po, no? Kung ang pagbabasihan po natin, ang buhay ni Dave, noong siya ay nakilala ni Tikram at ang buhay niya ngayon na kasalukuyan, no, hanggang sa pinilit, no, na sinulsulan. Sino po ang may utang na loob, no? 'Di ba? Yung ginawa ni Tikram, pusa po 'yun na ginawa niya, no? Pagmamahal po niya 'yun kay Dave. Kaya huwag mong sabihin na dahil kay Dave ganito ganyan, no? 'Di ba? Yung pinipilit nyo na biological father ni Dave, si Tatay Alan. Oh. 'Di ba? Nagkamali ka, madam, no? Iba po yung inangak-ngak mo. Kahit saan mo po dalhin yan. Wala ka pong ebidensya, no? Na yung bahay ni John, ni Purin, ay dahil kay Dave, no? Yung bahay ni Tikram ay dahil kay Dave. No? Sabi ko nga po, yes, hindi po natin matatanggal, no? Hindi po natin maaalis. Talaga na yung YouTube channel ni Tikram talagang nag-boom siya, no? Nung dumating sa buhay niya si Dave, kasi ang dami pong nakarelate sa istorya ng buhay ni Dave. Pero sabi ko nga po sa inyo, mula noon kay Dave hanggang kay Nanay Carmen, nag-trending po ang kanyang mga upload sa kanyang videos, no? At the same time, may mga business po si Tikram. Hindi lamang po dahil sa YouTube, no? Madam Olive Oliva, no? Sabi pa niya, Dave is nothing. You Manalastas brothers have everything because of Dave. Wow! Ang galing. Kilala pala nito ang mga Manalastas family, no? So, kilala mo pala ang Manalastas family, madam, no? Kumusta naman ang buhay ng Manalastas family? Kumusta naman po ang Manalastas family? Grabe. Ang sabi niya po, sabi niya, Manalastas brothers have everything because of Dave. Totoo po 'yon. Sila po ay wala talaga kung paano ba i-translate 'yon, guys, no? Kung wala si Dave sa buhay po nila, maluwang po ang kanilang sakahan. Maluwang po ang kanilang bukirin. No? Kaya wag mong sabihin ang nagpapayaman po diyan sa Pampanga ngayon yung mga magsasaka, madam, no? At pati na rin po sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya magsasaka po, no? Ang kadalasan mayayaman diyan, karamihan mayayaman sa Isabela, Quirino, mga magsasaka po, no? Kaya huwag mong sabihin na wala po sila kung hindi dahil kay Dave. At sabi pa niya, justice for Dave, no? Justice for Dave daw. Inaano nyo ba kasi si Dave? Pinatay nyo ba si Dave? Sinong pumatay kay Dave? Sinong nang maltrato kay Dave? No? Sinong bumugbog kay Dave? Sige, sabihin nyo, guys. At ang sabi, file a case. Sabi niya, Dave, maraming nasa likod mo na lawyers to. Nasan kaya po yung mga lawyers to? No? Nasan yung mga lawyers, madam? Sige, mag-file po kayo ng kaso. Hinihintay naman po nila. Ang tagal-tagal na po nilang hinihintay. No, yung sinasabi nyong kasuhan nyo sila. Sa totoo lang, ang tagal na po nilang hinihintay. Hanggang ngayon, wala silang mahintay, no? Sige, Madam Oliva, no? Madam Oliva, mag-file po kayo ng kaso. Why not? 'Di ba? Sasagutin po nila yan. Hindi po nila tatakbuhan yan, no? Yan po ang sigurado kayo. Sabi niya, act immediately para may mabawi ka pa sa pinagpaguran mo at bigay ng mga nagmamahal sa iyo. Saan po ang pinagpaguran po ni Dave doon, madam? Matanong ko lamang. Saan po nagpagod si Dave? No? Saan po ba? Ano pong ginawa ni Dave para napagod? Meron po ba? Yung mga bigay ng mga sponsors niya, Madam Oliva, no? Katulad po ng sinasabi ko,
si Ramil, si John ang nagtanong sa mga sponsors, no? Hindi po nila inaari yung mga bigay ng mga sponsors, sa kanya po yun, no? Kasi bigay nga po ng mga sponsors, kaming mga sponsors naman din po, no? Kahit maliit na halaga ang naibigay namin kami, basta binigay namin, sa kanya yun. Pero may kondisyon po kami ngayon. Alam mo kung bakit kami nagkaroon ng kondisyon? Wala po kaming tiwala sa mga tao na kumuha sa kanya, lalong-lalo na kay sa ina niya, no? Madam Oliva. Alam mo kung bakit wala po kaming tiwala? Ngayon pa nga lang, tignan mo kung totoong mahal po nila si Dave. No, huwag po nilang ipagkanulo si Dave. Huwag po nilang hilain pababa si Dave, no? Kung totoong minahal nila or mahal na mahal nila si Dave, bakit po dinala nila sa ganitong sitwasyon ang batang 'yan? 'Di ba, Madam Oliva? Mag-isip ka rin po, Madam. Huwag lang puro dakdak. Huwag ka lang huwag ka lang sasabay sa agos, no, ng mga usapan. Manood ka, mag-isip-isip ka rin po, no? Para sa ganun is, tatama rin po yung mga sinasabi mo, Madam. 'Di ba? Para sa ganun, tatama rin po yung mga sinasabi mo, porki po, ang Manalastas family, ay hindi po sila kagaya po natin na nakikipagsagutan, no? Porque ang Manalastas family, ang sinasagot lamang po nila is yung talagang masamang issue patungkol sa kanila na ibinabato po ninyo, no? Pero kung alam naman nila na walang katotohanan, na nanahimik po ang Manalastas, pero doon naman po kayo pumapasok. Huwag nyong sobrahan, no? Huwag nyo pong sobrahan yung paninira nyo sa Manalastas, kasi sabi ko nga po, siguro yung mga hindi nakakakilala sa kanila, no? At hindi subaybay sa mga upload ni Tikram, mapapaniwala nyo siguro, mabubudol nyo sila, no? Pero kami, na ever since is subscriber na po ni Tikram, is alam naman po namin ang totoo. Kami, na nakapunta na, namit na po namin sila Tikram, sila Dave, is alam po namin na kahit papaano, no, kahit papaano sa kunting panahon na nakita namin sila, namit po namin sila, nakasama po namin sila, alam po namin ang totoo at hindi. So, Madam Oliva, uulitin ko, no? Wala pong iniabot na pira si Dave para kay Tito Jun niya at kay Tito Purin niya na pampagawa ng bahay. Tandaan mo po yon, no? Kung may resibo ka po na galing sa kanya, ang pinagpagawa po nila ng pira ay ilabas mo na po yung resibo at ikaw na mismo, no, ang mag-file ng kaso. Kasi ikaw ang may resibo, ikaw ang nagsabi, di po ba? So, kailangan maglabas ka po ng proof na si Dave nga po, no, ang nagpagawa ng bahay nila, no, ang dahilan, no, di ba? At katulad ng sinabi mo rin po kay Tikram, no, ilabas mo yung mga resibong yan, no, at yung pinagpaguran ni Dave na sinasabi mo bago pa maubos na sinasabi mo or mawala, no. Hahanapin ko rin po, Madam, tatanungin ko saan po doon ang pinagpaguran po ni Dave, no? Saan po ang ano po 'yon, yung pinagpaguran ni Dave na sinasabi mo? Saan po doon, Madam? Para alam natin, no, kung ano yung pinagpaguran niya na babawiin niya. Kasi ang alam ko, lahat ng mayroon kay Dave ngayon galing sa mga sponsors niya at galing kay tatay niya. No? Yun po ang pagkakaalam ko. Hindi ko po, wala po akong napanood at wala din po akong nalaman na naghanap buhay si Dave at pumunta si Dave sa kung saan-saan para maghanap buhay, para may pambili siya ng kung ano man yan na sinasabi mong pinagpaguran niya, no? Madam Oliva, no? So, hinahamon kita ngayon, ikaw na po ang mag-file ng kaso kila Tikram sa Manalastas family kasi ikaw naman po ang nakaisip at baka ikaw ay may proof dyan, no? Para mas madali, no? Kung may proof ka, may laban ka, di po ba, Madam? Di ba? At sabi naman ni Nobilin Flores Rimando Pascual, kung ako sa nanay ni Dave, lalapit ako kay Tulfo kung ano ang magandang aksyon para matigil sila. Ayan, mas mabuti yan, no? Sila ang lalapit kay Tulfo kasi hinihintay rin, no? Iyan din ang unang nasa isip nila, Ramil. Sa totoo lang, no? Ilapit po nila kay Tulfo yan. So, kung mabuyon nyo si Nanay Apple na lalapit kay Tulfo, baka mas gugustuhin pa ni Ramil at ni John na sila na lang ang lalapit at maghihintay na lang po sila na isumon po sila. Di po ba? So, uulitin ko, Madam Nobilin Flores Rimando Pascual, no?
Baka naman pwedeng pakisuyuan nyo si Nanay Apple, guys, na ilapit na lang po, no, kay Raffy Tulfo, Senador Raffy Tulfo ang problemang ito, no, para hindi na mag-aaksaya ng panahon sila Tikram, no, na lalapit doon, di ba? Hihintayin na lamang po nila Tikram yung action po nila, at ang gagawin na lamang po nila is sasagot, no, sa mga paratang ninyo, paratang nila, di po ba? Nakakatawa po kayo nakakatawa po kayo, no? Biruin mo, justice for Dave, no? Sino po ba ang nagdala kay Dave sa kinasasadlakan niyang kahihiyan ngayon? Si Tikram po ba? Yun ang tanong po sa inyo si Tikram po ba ang nagdala kay Dave sa kinasasadlakan niyang kahihiyan ngayon? Hindi po ba si Daisy, si Francis at ang nanay niya mismo? No? Tapos sasabihin nyo, justice for Dave. Yes, justice for Dave. So kailangan panagutin nyo, no? Kung sino ang may gawa, no? Kung sino ang dahilan, kung sino ang nagplano, bakit napunta sa ganyang sitwasyon si Dave. Masakit din po sa amin ang nangyayari, guys, kasi sabi ko nga 5 taon na pinaglaban ko yung bata, 5 taon na nagsasakripisyo ako dito ng pambabas ng iba, no? Dahil nga po sa pagmamahal, sabi ko nga pagsuporta sa batang yan, pero ngayon ganyan ang nangyari. Masakit po na makikita ko si Dave na ganyan ang kahihinatnan po niya, pero sabi ko nga po, ako po yung tao na pagkamali-mali, hindi ko po kinukonsinti ang mali. Hindi mo maitatama ang mali kung ito po ay kukonsintihin mo, no? At hindi mo rin po maitatama ang mali sa isa pa pong pagkakamali. So, dapat sana tayo is timbangin po natin, no, ang sitwasyon. Tingnan po natin ang nangyayari. 'Di ba? Kung totoo po kayo na nagmamahal kay Dave, ang tignan nyo po, no, yung ikabubuti ng bata, hindi po yung ikapapahamak niya, no? Kayo is isa rin po kayong sulsul, di po ba? O, sasabihin nyo mag-file din kayo ng kaso sa akin, go ahead, dahil sinabihan ko kayong sulsul. Basahin yung mabuti ang inyong comment, Madam Oliva, no? Basahin yung mabuti ang inyong comment. 'Di ba? Kung sino po, no, ang tama at mali. 'Di ba? Parang nakikiride on tayo sa kaguluhan instead na doon tayo sa gitna. Hindi kasi lalo na sabi ko parang hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam ang hindi ka updated sa mga nangyayari mulat nandoon sa Manalastas family si Dave, Madam Oliva. No, 'di ba? So, I'm so sorry kasi talagang nakita ko, pinasa po talaga sa akin to. So, sabi ko, hindi to sasagutin ni Tikram kasi wala naman sa kanila ito, no? Kaya ako na lamang po ang magpapaliwan, ako na lamang po ang sasagot sa inyo, no? Total, nasa ano naman po kayo, dito naman po kayo sa social media nag-comment, nakita ng publiko. So, hindi naman po siguro kabastusan kung sumagot din tayo dito sa social media, madam, di po ba? So, ayan, shout out kay Madam Oliva, no, at Nobilin Flores Rimando Pascual, no. Maraming salamat. At nagkaroon tuloy ako ng topic ngayong araw na ito, no. And ito na po, no, ang ating highlights ngayon, no. Sama-sama, no? Sama-sama po at nagkampihan na ang mga evicted sa bahay ni Tatay Ram. Tama ako, di ba? Tama po ako, no? Bakit ko po nasabing nagkampihan na po sila, no? Una sa lahat si Tito Rex, no? Siya po ang una, no? Na warningan, no? Na supporters ng ating Kuya Dave. Di ba? Pangalawa, no? Ito si Francis, ito si Daisy. Si Ninong Stephen, hindi po yan, pero alam na, no? 'Di ba? So, nagsama-sama na po ang mga evicted sa bahay ni Tatay Ram, no? Pangalawa, no? Sabi ko, ang ganda ng tandem nila. Tandem ni Ninong is tandem ni Rex, no? Yan po ang magkatandem. Tandem po naman ni Lula Daisy at ni Francis. So, ang ganda, 'di ba? Ang ganda yung dating magkakaaway. Yung dating magkakaaway ay
nag-reconcile dahil po sa pangyayaring ito, no? Bakit sinabi kong dating magkakaaway, guys? Si Ninong Stephen at saka si Sir Rix dati, nagkaroon po ng iringan ng awayan yan. Yan po ang dahilan kung bakit po ako napasok, no? Na nag-live sa aking YouTube channel na hindi ko naman ginagamit talaga sa pagla-live kasi ako nga po hindi po ako fan ng camera, no? Hindi po ako fan ng camera, kaya bihira nyo pong makita sa aking pong Facebook account na may post po akong picture, no, ng aking sarili, no? But dahil nga po sa nangyaring yon, kaya Ma'am Shimari, I'm so sorry, madradrag din yung pangalan mo, madam, no? Kaya Tito Rex at kay Ninong Stephen, no, binuyo ako ng mga kasama ko dati sa Amazing Dave na gamitin ko yung channel ko para mag-live at sabihin ko rin daw yung opinion ko. So, kaya po ako nag-umpisang mag-live sa aking YouTube channel, no? And pangalawa, si Francis at si Daisy, no? Dati-dati rin po, pumapasok po si Francis sa aking channel, no? At sinasabihan din po nila, no? Lalo na si Ellen, no? Sinasabihan din po nila nang di maganda si Lola Daisy, no? Pero nung nagkaroon ng problema, umikot kunti, no? Yung baso, nagkampihan po sila, 'di ba? So maganda rin po yung nangyari kasi parang nagkaroon ng reconciliation, no, sa bawat isa po sa kanila. Di po ba? Congratulations Tikram, no? May magandang naidulot tong pangyayaring ito sa mga dating nag-iiringan. Di po ba? No? At siguro itong mga tandem na ito, guys, is mag-aanunahan na po, no? Mag-brainstorming, no? Kung ano ang dapat po nilang gawin para lalong mapabagsak, no? Si Tikram, di ba? Di po ba? No, pero advice ko lamang po, no, kasi sabi nyo mahal nyo ang ating Kuya Dave, no? Given na po yun kay Ninong Stephen, no, na kaya niyang paaralin, pero sana sa poder mo mismo, no, Ninong Stephen, ang ating Kuya Dave, mas kampanti pa po kami kung ikaw mismo, no, ang mag-aalaga sa kanya, no. Pero kung kay Lola Daisy, no, kay Francis is mahirap na maging kampanti, sabi ko nga, no, na sila po ang mag-aalaga, no. So, sana lang ang kinabukasan ng ating Kuya Dave ang unang-unang isipin po ninyo, no? Lalo na sa nangyaring ito, no, sa kanya, at sabi ko kailangan din naman, no, na pagtuunan nyo ng pansin, no, ang paglinis or ang pagtanggol sa kanya. Hindi lamang po ang pinagtutuunan nyo po ng pansin ay yung sinasabi nyong kamalian ni Tikram, no. I-focus nyo po ang atensyon nyo kay Kuya Dave ngayon kasi kailangan po kayo ni Dave ngayon, no. Totoo po itong sinasabi ko, hindi po ako nagmamagaling, hindi ko po sinasabi to dahil gusto ko pong kutsain po kayo or kutsain si Dave sa nangyari, hindi po, no. Advice lamang po galing sa dating nagmahal kay Kuya Dave, nagtanggol sa kanya, no. At until now naman, mahal ko pa rin ang batang yan, kaso nga lang hindi po nyo ako mapapahinuhod, no, nakakampi sa maling gawain, no. Hindi po ba? So, good luck po sa mga tandem nyo, good luck po sa grupo nyo, no? And I hope na, sabi ko nga, I hope and pray, no, na ang una sa agenda nyo, ang una sa plano nyo ay kung paano mapapabuti ang buhay ni Kuya Dave po sa inyo. So, sa mga nagmamahal at magmamahal pa rin kay Dave, no, sabi ko nga po, kayo na po ang humusga, no, at hindi ko po kayo aanyayahan or kakampanyahan, no, na maniwala sa sinasabi ni Tikram or maniwala sa sinasabi ni Katuray o sino pa man po sa kampo po nila, no. Ang masasabi ko lamang din po sa inyo, tignan nyo po kung sino ang tama, no. So, sa ating lahat, uulitin ko po, mapagpalang araw po sa inyo, no. God bless po sa inyong lahat and thank you for the support. Bye bye po. See you tonight sa ating live.